I'd like to share to you how the Lord touched my life. We have encountered God in different ways. And this is one of the reasons why we go from one place to another, because I believe this is a different story kung paano ko natagpuan ng Panginoon sa aking buhay. Ako po ay isang nightclub singer na nagbalik loob sa Panginoon. Mula year 2000 up to present, ako ay isang inspirational singer. So this is my 23rd year doing full-time ministry. Mula nung iniwan ko po ang pagiging singer sa nightclub, ang mga blessing na ito ay nangyari sa aking buhay. Taong 2001, buwan ng Oktobre, ay inibitahan ako ng Manila Sanitarium and Hospital to go with them to Australia to do a benefit concert for the institution. I was with a lady partner, isa pong Adventist na champion ng NAMSIA or National Competitions for Young Artists. And in Australia, ito po si Shane Mapa, ito ang aking parents. And in Australia, we both did cultural and inspirational concert. It was my first time to go abroad, mga kapatid, kaya ako po'y masaya na makarating sa magandang lugar na ito. Ngunit after 3 years ng aking music ministry, na-stroke ang aking nanay, nabaon ako sa maraming utang, naisipan ko na iwan ang pagiging missionary at mag-apply ulit sa labas para gawin ang sarili kong pamamaraan para kumita ng pera. Pero naisip ko, magiging tapat lang ba ako sa Panginoon kung walang pagsubok, at kung may pagsubok ay iwanan ko na siya. Kaya sabi ko, Lord, I will still be a missionary no matter what. Kayo na ang bahala sa aking mga problema. And 2 days after making that decision, tinawagan ako ng GMA7 na ako daw po ay contestant sa 1 million K Video Okay Challenge. Nung gabing yon, mga kapatid, hindi ko akalain na may surprise ang Panginoon sa akin. Inalaw niya ako na manalo sa larong yon. Can we say amen, mga kapatid? Binigyan ako ng pampagamot sa nanay ko na hindi ko akalain na makatanggap ako ng ganyang pera. And para sa akin, premyo ng Panginoon yun sa akin because I have chosen to serve Him. Nandun ang grupong Friends for Life at ang aking mga kapamilya at sama-sama naming pinuri ang Panginoon sa napakagandang nangyari sa akin, mga kapatid. Lumipas ang ilang buwan, hindi pa umabot ng 1 year. The same year, 2003. Nagkaroon ng anniversary game ang 1 million K Video Okay Challenge. Every Sunday po ay may winner. But they have just chosen 7 winners for the whole year to compete for the Battle of the Champions. At isa po ako sa kanilang napili dahil naiyak daw po ako nung ako'y nanalo. And I was here in Gaisano, Bacolod nung tinawagan nila ako, kasama ko ang Mendoza family. At talon ako ng talon sa Gaisano. Sabi ko, yes, ang bait ng Panginoon. Alam naman niyang wala akong naipon. Pero inalaw niya na ako ang manalo ulit sa championship. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Of course, nandun na naman ang mga supporters para sumuporta. God is truly worthy to be praised. Sa unang panalo, kasi baka may humingi ng balato sa akin dyan, nabayaran ko ang maraming utang, napagamot ko si mama, nakabili ako ng maliit na lupa sa Taguig. Sa ikalawang panalo, yung lupa na aking nabili ay napatayuan namin ng munting bahay. Doon na kami ngayon nakatira. Ang laki ng pasasalamat ko sa Panginoon sa panahon ng pandemic, hindi na kami nagre-rent. May sarili kaming bahay. As time goes by, pinagpatuloy ko ang aking music ministry with my singing group, Friends for Life. Ito po ang batch 2007. Ang iba sa kanila ay nagsipag-abroad, nagsipag-asawa. Ang Friends for Life ay grupo ng mga inspirational soloists from different Seventh-day Adventist churches in the Philippines na pinagsama-sama ang aming mithiin magpalaganap ng mabuting balita sa pamagitan ng musika at i-encourage ang lahat na gamitin ang talento para sa gawain ng Panginoon. It was the time na wala kaming sound system. Ngayon po, tag-isa na kami ng mic. Taong 2007, kinausap ulit ako ng Manila Sanitarium Dental Department dahil magfa-fundraising po sila sa Hong Kong. Hindi nila kaya ang buong Friends for Life dahil mahal ang pamasahe. Kaya yung leader lang po ang sinama nila para gumawa ng fundraising concert sa Hong Kong. And it was my first time to do a solo concert in Tai Po Church sa Hong Kong, mga kapatid, sa church ni Pastor Brondo. Of course, na-meet ko ang maraming OFW na mga kapatid natin.
And in line with this trip, ay syempre makapapicture sa Disneyland kahit sa gate lang kasi mahal pag pumasok. Pero dun sa Ocean Park, mga kapatid, I had the opportunity na makapasok at dun ako nakasakay first time ng cable car na maliit pa lang ako. Gusto ko talaga sumakay dyan. And while I was on top of the mountain, sabi ko, siguro kung ako'y singer pa sa nightclub ay hindi ko ma-experience ang mga blessing na yan sa aking buhay. Can we say amen? Amen. Taong 2008, tumira ako sa Tacloban dahil ang nag-asikaso po ako ng lupa ng aking lolo na ginamit ng gobyerno, ginawang kanal, naniniwala kami na makakasingil kami. Pero after all the effort that we have exerted, we found out na kailangan namin ng 50,000 pesos bago maayos sa mga papel, bago pa kami bayaran ng government. Wala po kaming ganitong pera, wala ring pamasahe ng Manila pauwi, at stranded kami sa Tacloban. And of course, in every problem, dapat ipag-pray sa Panginoon. While I was in Tacloban, April 4, 2008, Biyernes ng tanghali, ay tumawag sa akin ng Itbulaga. Ako daw po ay contestant sa Itaktak Mo. A year before that, nanood ang Friends for Life ng Itaktak Mo at nakakita ako ng Dropbox, picture, idikit sa papel, lagyan ng information. 5 picture ang dala ko, kaya 5 entry ang aking naihulog. Hindi ko akalain, Sabado ako paglalaroin, April 5, 2008. Sabi ko sa aking kausap, Ma'am, ang araw ng Sabat ay para sa Panginoon, pagsamba, hindi sa paglalaro. Sabi niya, wala tayong magawa, bukas yung schedule mo. So kinalimutan ko ito. Kami po'y pumunta na Hinunangan Leyte sa isang federation. Kami ang singers doon. Walang signal sa Hinunangan Leyte noong time na yon. On the 27th, hindi pa umabot ng 1 month, tumawag ulit ang GMA 7 Itbulaga at nabunot daw yung isa ko pang entry out of that big box na may libo-libong mga pangalan na nandun. And this time, Lunes na ako nakaschedule, hindi na Sabado. So sabi ko, wow, sinubukan lang ako ng Panginoon if I'm going to compromise the Sabbath. Pero dahil mahina ang cellphone signal kung saan kami nandun, I got the message 10 hours bago mag-start ng laro. Nataranta akong manghiram ng pera. And in 6 hours, I traveled from Hinunangan to Tacloban, sakay ng eroplano, sakay ng taxi, LRT1, LRT2, makarating lang sa Quezon City. Pag hindi ako dadating on time, papalitan ako ng studio contestant. Kaya puro takbo ang aking ginawa. Pero awa ng Panginoon, nakarating ako ng on time and safe. Birthday ni Bossing. Ano daw po ang letter P na higaan na gawa sa kahoy? Papag. Pero sa ikalawang tanong, ano ang letter P na Tagalog ng predicate? Alam nyo ba? Absent ako noon, hindi ko alam. Alam ng iba, panaguri. Pero yung kalaban ko, hindi rin nakasagot. Kaya ako po ang sasagot sa final question na todo ang panalangin ko na sana masagot ko. And you know what? The Lord answered to me, whispered to me the answer. Nasagot ko ito, mga kapatid, Pac-Man. Hindi nila alam, mahilig ako maglaro ng Pac-Man noon. So, nangyari po ay ako po ang naglaro sa jackpot round. At naalala ko, live pala ito. Hiningi ko ang microphone kay Alan Kay. Sabi ko, Mama, sabi ko sa TV, kasi nanonood ang nanay ko with Friends for Life sa Tacloban live. Sabi ko, Ma, hinay-hinay lang, baka may stroke ka ulit. At yung kapatid kong bunso, hawak ang malaki niyang tiyan, anytime manganganak na. Sabi niya, Lord, sana manalo si Kuya kasi wala talaga akong pera sa aking pagpapanganak. And you know what? The Lord answered her prayer, my prayer as well. I thank God for the victory He gave. Nanalo po ako ng Lunes. Pagka Tuesday, sinugod na ang kapatid ko sa Mamsi dahil nagle-labor na. Tinanong ako ng admitting, may pera ka ba, Brother Hermie? Pinakita ko ang cheque from GMA 7. What a timely blessing the Lord has given. Amen? Amen. In Ephesians 3:20 and 21, it says, kayang magbigay ng Panginoon sobra pa sa ating kayang hingiin sa Kanya. Naniniwala ba kayo doon? Ako rin po. Friday night, October 24, 2008. Habang Sabbath na po ito, habang ako'y nasa bahay, tumawag ang ABS-CBN dahil minsan po nag-audition ako sa Wawawi, mga nanalo ng singing contest. Tinawagan po ako ng audition master, pinapareport po ako kinabukasan ng Sabado, 3:00 ng hapon. Pero sabi ko sa aking kausap, Sir, may kilala ka siguro mga Adventist, hindi kami pwede pag Sabado, pagsambayan sa Panginoon. Sabi niya, Brad, wala tayong magawa, bukas talaga ang final audition. So, kinalimutan ko ito, pero nag-pray ako. Sabi ko, Lord, gusto ko rin maranasan sanang maglaro ng Wawawi, kumanta ng Wawawi, pero sana hindi naman Sabado.
And you know what? 2 minutes after my prayer, a miracle happened. Tumawag ulit ang aking kausap at sabi niya, okay, hindi ka pwede bukas kasi sabadista ka. Gawin nating Sunday. Pwede ka ng Sunday? Sabi ko, pwede ako ng Sunday, sir. At sabi ko, no, Panginoon, nangyayari pa rin pala ang mga milagro nowadays. Magkaroon lang tayo ng pananampalataya. Amen? Amen. Usually po, praise the Lord, usually po ang Wawawi ay live. But they went to America para magkaroon ng show. So, nagkaroon ng taped episode, pinalabas ng December 3, 2008, ang segment na mga nanalo ng singing contest kung saan ilalaw ng Panginoon na makasama po ako, mga kapatid. Nandun ang aking nanay na nakauwi na mula Tacloban at ang kapatid kong kakapanganak lang few months before that incident. They were there to support me. Sabi ng nanay ko bago ako kumanta, anak, galingan mong maglaro para makabili tayo ng wheelchair. Kaya naman po, lumapit si Willie sa kanya, binigyan ng 10,000 pambili ng wheelchair. Amen, mga kapatid. And I'm so blessed dahil there were 230 singing champions na nag-audition. And as of this time, inalaw ng Panginoon na mapasama ako sa 6 na napili na maglalaro sa TV. And it was so challenging dahil may anxiety attack na po ako nito. Grabe ang nervyos, daming ilaw, daming tao. Alam ko, mapapanood sa TFC sa buong mundo. Pero ang aking sekreto, prayer and focus. At dahil sa hindi masukat na biyaya ng Panginoon, inalaw niya, mga kapatid, na ako ang manalo sa larong yun. Palakpakan natin ang Panginoon. God is so good, mga kapatid. And you know what? Sometimes I wonder, am I worthy to receive such blessings in my life? Ang masasabi ko lang po, may pangako ang Panginoon sa Bible na naalala ko. It is found in Malakay 3:10. Bubuksan niya ang bintana ng langit at ibubuhos niya ang mga blessings sa mga taong faithful na nagbibigay ng kanilang tithes and offerings. Amen. Delight yourself in the Lord, for He knows the desires of your heart. Pero ang lahat ng kapurihan ay sa ating Diyos Ama lamang na makapangyarihan na siyang great provider at siya ang bahala sa lahat ng bagay. Can we say amen? Amen. Bago ko po ibigay ang time sa susunod, 3 sikreto lang bago ako uupo. First secret ng aking buhay, prayer. I believe that prayer is power. Can we say amen? Magkakalaban kami sa Wawawin, lahat kami ninenervyos na sa dressing room. Tinitignan namin ng isa't isa, sino kayang mananalo sa amin. Pero sa kabila ng nervyos, I asked them to pray with me. Sabi ko, guys, pwede tayo mag-pray. Magkakalaban kami niyan, mga kapatid, ha? Pero sabi, sige, kailangan natin yan. Kasi sa tingin ko, it was the time na hindi na pagandahan ng boses, patibayan ng tuhod sa lakas ng nervyos namin. Nationwide, buong mundo mapapanood ka. And you know what? I led the prayer. Ito yung panalangin ko. Lord, sana ang manalo dito, yun ang nangangailangan talaga. At yung hindi mananalo, matanggap naming maluwag dahil ito'y inyong kalooban. After the game, yung nag-pray ang nanalo. Kaya sabi nila, brother, wala talaga kaming reklamo na ikaw ang nanalo. Hindi ko na isali dito. You know what? Another experience, prayer. Bernie and I, you know, Bernie, wala lang sa mood ang boses nito. Pero ang range ng boses nito ay talagang pag mga ganyang kanta, sasabihin ko, oh Bernie, sa'yo na yan. Naglaro kami ng Pinoy Henyo. Walang exaggeration. 1,000 pairs, 3 pares lang ang kukunin. Inalaw ng Panginoon na makuha kami. Bagay tao hayo, pagkain, di, nanonood kayo. So, nangyari, mga kapatid, bago kami pumunta ng studio, ang cellphone niya sira. Kulay blue lahat ng LCD. So, para makita niya yung message, kailangan niya pang ganyanin. Sabi niya, Herms, galingan nating maglaro para pag nanalo tayo, diretso tayong Green Hills, bili tayo ng second-hand na cellphone. Nandun na kami sa dressing room, 3 pares. Kami ni Bernie, 2 pares na mga babae magkalaban. Sabi ko, guys, pwede mag-pray tayo? Sige, mag-pray tayo. Ako na naman na nag-pray, mga kapatid. Sabi ko, Lord, sana manalo dito, yun nangangailangan talaga. At yung hindi mananalo ay matanggap naming maluwag dahil ito'y inyong kalooban. After the game,
diretso kami ng Green Hills para bumili ng bagong cellphone. Can we say amen, mga kapatid? Praise the Lord. Ikalawang sikreto ng aking buhay, Sabbath. I have made this video not to encourage you to join Tawag ng Tanghalan, The Clash, or The Voice. It's not my point. Gusto kong patunayan sa inyo na halos lahat Sabado. Pero naka-instill sa aking isipan, if it's Sabbath, it's not for me. Do not exchange Sabbath with your studies. Napaka-blessed na mga taga-CPAC, wala kayong Sabbath classes. Pero doon sa mga may struggle nito, sa mga nanonood, do not exchange Sabbath with your studies. Sa mga businessman, with your important appointments, it is a sign between God and His people. So if we wanted to be counted as one of God's people, keep the Sabbath holy. Amen? Third secret ko, kahit gaano kahirap ang buhay, ibalik mo ang ikasampung bahagi, ang tithe sa Panginoon. Alam nyo, when I receive 480,000 less 20% tax, ang natira 384,000 pesos, malaki ba yan? Maliit. Malaki yan. Magkano ang tithe sa 384,000? 38,400, 2,003. Ang laki niyan. Wala akong fixed na trabaho. Pero alam nyo, naisip ko, ang natanggap kong pera parang katumbas ng 2 years na pagtatrabaho na OFW sa Saudi. Hindi ko yan matatanggap kung walang nagbigay sa akin. And I believe it came from God. So binalik ko ang para sa Panginoon. Sa dami ng champion na pwedeng tawagan, napili ako ng GMA. At nung manalo ulit ako, ibinalik ko ulit ang para sa Panginoon. And you have been a witness how the Lord blessed my life. And if it happened to me, it's not impossible na mangyayari din sa inyo. Sabi nga, narinig ko kahapon, walang palakasan sa Panginoon. Pare-pareho lang tayo sa mata ng Diyos. Prayer, Sabbath, and tithe. Ito po ang sikreto ng aking buhay. Sana po mula ngayon, magkaroon tayo ng mas malapitang relasyon sa Panginoon. At gusto kong maglambing kami guys, para mapanood nyo ang aming game kung how it goes sa Wawawi at saka sa GMA. Bisitahin nyo ang aming YouTube, and I'm praying to God na i-bless niya ang aking YouTube channel na sana hindi na kami magpapalove offering every time we go to a church. Subscribe nyo naman at saka hit the bell.